ukol po sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi raw po mandato or mandated para alamin ng medical officer ng International Criminal Court ang fitness to stand trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paliwanag po ng registry ng ICC sa isang redacted report, redacted meaning may mga party po doon na hindi po pwedeng makita ng publiko. So naka-cross out lang po. Limitado daw po ang medical officer sa pagmamonitor ng physical at mental health ng mga detainee. So, isabihin, okay, tapusin ko po ha. Matatandaan po na humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment dahil sa umano'y cognitive impairment ng dating Pangulo. Pero ang pagkakaintindi po namin dyan sa redacted po ng mga dokumento na isinare po ng ICC ay na-check up na po ang Pangulo. No? Pero ang ang gampanin lamang po ng medical officer doon sa loob ng ICC Detention Center ay to monitor yung physical at mental health ng mga detainee kung sila ay pwede or handang humarap sa kaso kung magtutuloy o hindi. Yun ang kailangan lang i-determine ng medical staff na yon. So kung meron pang ibang iniindang sa karamdaman ang dating Pangulo, siya po kailangan pong tingnan na po ng mas eksperto doon. Pero sa ngayon, yun po ang pwedeng gawin ng ICC at natignan na nga po ang dating Pangulo. So, yan po yung update mula sa The Hague. Lalo na at talagang napakainit po ng reaksyon na nakuha po ng mga senador sa mga ginawa po ng mga senador kahapon na pagboto doon sa resolusyon na ifinal po ng ni Senator Cayetano. 144, tama ba ako? Or Marcoleta? Basta yung mga senador po ay bumoto kung sila po ay kasama sa mga mananawagan na bigyan na po ng pansamantalang paglaya Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. House arrest. House arrest. Oo. May mga nag-abstain, may mga hindi nakaboto kasi absent. 3 nag-no, 2 pong nag-abstain. Tapos the rest po ay either absent or pro. Or bigyan. So humanitarian daw po ang reason kung bakit gusto nila na mabigyan ng ganong konsiderasyon ang dating Pangulo. So sinabi na po namin dito sa breaking namin kagabi na sinabi ng mga eksperto o ng mga lawyer na nagtatrabaho na palagi nandoon sa The Hague na walang bearing yung naging boto kahapon sa Senate po dahil jurisdiction ay nandun na po sa The Hague at saka pwede mag-backfire. Kasi kapag napakita rito na may influensya pa yung akusado or nakadetain ngayon ng CPRRD, isabihin nun, meron pa pala siyang power, kahit kakaunting power dito, baka talagang dapat ituloy yung kaso. Yun ang gusto nilang sabihin doon. Pero actually, maganda rin yung punto ni Senate President Tito Soto kung ba't siya nag-abstain. Diba? Kasi ang sinasabi niya, naniniwala siya na dapat naman talaga for humanitarian reasons, i-consider yung kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. But at the same time, meron tayong mga biktima ng EJK na pinaniniwalaan na kailangan din naman na mabigyan ng hustisya. So para iwasan na lang yung lalo pang pagkaka-divide ng mga tao, yun yung dahilan kung ba't siya nag-abstain. Pero I think kahit na gusto sanang iwasan yan, hindi na maiiwasan mga kapatid kasi talaga nagkaroon na ng pag-aawayan na naman sa social media kung saang panig. Divided pa rin po nangyari. Singilan na nga una, nilabas yung yung mga past reports natin. Hindi lang natin, ang ibang mga ng media na kung ano yung itsura ng detention center. Tapos side by side doon sa itsura ng kulungan sa Pilipinas. Kasi ibang-iba naman talaga. Ang layo naman talaga. So parang kasi dahil nagtag sa heart yung mga speech ng mga senador kagabi po kahapon yung very emotional kasi sila. Emotional yung kanilang plea sina Bato, sina Go, age, 'di ba? Tapos yung condition at tapos
parang sana dito na lang, tapos yung gustong kumain ng munggo, yung mga ganong Tsaka klase. inuunan. Oo. Yung unan, yung munggo na gustong, ginisang munggo na gusto Yeah. daw. So parang doon na yung level of discussion kahapon po doon sa Senado. Pero the thing is, ayan nga, siyempre kanya-kanya pong opinion, natapatan tuloy nung, teka muna, bakit kayo nagsasalita para sa isang tao samantalang marami rito nakakulong in not so good kind of condition. Oo. Pero wala naman kayong ginagawang manifestation like that para protektahan yung rights naman ng mga nasa kulungan na masikip. Na to be fair, hindi lahat yon guilty. Hindi. 'Di ba? Nagkataon lang Waiting na kaya trial. nakakulong dahil matagal yung proseso natin ng pagdinig dito sa Pilipinas. At dahil yung iba sa kanila wala namang sapat na pera para makapagpiyansa, kulong sila. Correct. In kontra, sabi nga ni Tito Ronald Llamas, joke niya lang to syempre mga kapatid. Sabi niya, kung ikaw ay walang kondo, gumawa ka lang ng krimen, doon ka sa ICC, o di maganda. Maganda yung kondisyon. Pero again, joke niya lang yon. Yan kung head of state ka. Pero kung ordinaryong tao ka, yari ka sa bilibid ang diretsyo mo. So yun po. Pero ako, personally, ako naiintindihan ko na since ganun yung nila, loyalty nila no, ng mga ilang senador, so naiintindihan ko yung boto nila kung talagang ipagpipilitan nila yung kahit ilang araw talaga nilang kinakatok yung Senado na ipasa nga yan. Pero, wala silang magagawa. Ito na lang yung reaksyon ng mga tao after finding out. Medyo bad timing kasi kahapon, Mase-NCK, dahil kahapon was, yung Cebu yung pinag-uusapan ng lahat. Tapos biglang nagkaroon ng issue about politics. So, medyo hindi gusto. Okay. So, yan po yung update namin na hinihintay niyo po tungkol doon sa kalagayan po ng dating Pangulo na na-check up na po ng medical team doon sa The Hague at ang backlash po doon sa naging desisyon ng Senado kahapon tungkol doon sa kanyang house arrest.